Alam niyo mga kapatid, balita ko parang pinagsisisibak yata ni Bongbong yung kanyang mga gabinete, no? Pero tingin ko malabo yun. Kalokohan yun, baka nagsuggest pa sa kanya nun yung gabinete. Alis na tayo rito bago pa tayo madiin. Well, tingin ko lang naman to. Opinion. Opinion lang. Anyway, malapit naman ang maban itong aking account na ito, so sasabihin ko na yung dapat kong sabihin. Baka lang makarating sa'yo, Pangulong Bongbong, o sa kung sino man, ang dapat mag-resign ikaw. Huwag nyo nang ipilit itulad yung sarili nyo kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, nagsibak ng mga gabinete because either merong mabigat na ebidensya ng korupsyon, merong trabaho na hindi kayang panghawakan, or ginagamit yung pwesto para mamulitika. Ang isang example nito yung sinibak niyang, nakalimutan ko lang kung anong undersecretary ng anong ahensya just because gustong kasuhan ng impeachment o isulong yung impeachment ni Lenny ba yun? Parang nag-pronounce na dapat filean si Lenny or something, impeachment ba or kung ano pa man. Sabi ng Pangulong Duterte, demokrasya tayo so kung titirahin niya ako, hindi dapat magamit yung anumang pwesto para tirahin din siya. Hindi ba? Just because she keeps on harping at me, hindi naman kailangan. Elected yan eh. Natatandaan ko yun, verbatim. Sinabi ni Pangulong Duterte, word for word, ganun. Sinibak niya yung taong yun na nagsisip-sip sa kanya. Hindi ito i-recognize, hindi ito gustong i-appreciate o tignan ng mga dilawan, pinklawan o kung anumang samahan yan, that Duterte respected the Constitution, he respected Leni Robredo na elected siya ng mga tao. So, magkaiba yon kaysa rito sa pinagagagawa nito ni Bongbong. Alam mo sir, kung matino yung ulo, mapipilitang tumino yung mga alter ego niya. Diba yung mga gabinete mo, alter ego mo yan eh. Diba sa batas, alter ego doctrine. Yung acts niyan is deemed na acts ng presidente. Diba, sir? So yung mga act niya na mga illegal, pinagpapalagay ng batas na act mo yon. Isang example na lang, pagpapakidnap kay Pangulong Duterte. O ngayon, gusto mong makipagbati. Pag ikaw ay sincero ka sa kung anumang iniisip mo, gagawin mo na lang yung tama. Whether makipagbati sa'yo o hindi, basta bumawi ka. Bawiin mo si Tatay Digong dun sa Hague, iuwi mo rito. Kahit magsinungaling ka pa na akong kumuha sa kanya, akong bumawi sa kanya, kahit na pa-epal ka pa na ganun, okay lang, basta bawiin mo. And then let the people decide kung gusto ka pa nilang suportahan o hindi. Pero kung ako ang tatanungin, sir, dapat umalis ka na. You have been there too long. It feels like 30 years of madness simula nang umupo ka. The streets are no longer safe because of you. Anyway, God bless.